Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay okay naman. No? Medyo nag-uulan na itong mga nakaraang araw, pero ulan araw naman ang mangyayari. No? So, again, dagdag vitamin C, no? Para mas lalo pa nating palakasin, no? Ating immune system, especially kung talagang pasimula na ang tag-ulan. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, syempre ang aming pagbati. No? Congratulations sa ating very own, no? Si Selina Antonio Reyes. No? Again, BSA's Pride na naging official representative ng Pasig City sa recently concluded na Miss Universe pageant. No? So, she made the top 20. No? They were very proud of you. So, bagamat di man tayo talaga yung nanalo, no? Pero para sa amin, no? Ikaw ang Miss Universe ng BSA. No? Siyempre. So, again, congratulations. No? Nakaka-proud. No? Very one of a kind ang iyong advocacy, siyempre, para sa mga nanay. At kami nagpapasalamat sa iyo, syempre, for, again, bringing pride to our barangay, bringing pride to our city. Syempre, nagpapasalamat din ako sa iyong team. No? Alam ko, hindi biro, no? Ang sumali sa isang prestigious na pageant tulad ng Miss Universe. So again, no, asahan nyo ang patuloy na suporta namin sa iyo, Selina, no? And all your endeavors. And again, no, ang aming pagbati sa iyo ng congratulations. And of course, no, sa ating barangay nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy din po, no, ang ating iba't ibang pakikipag-ugnayan sa Pasig City Government, no. So unang-una diyan, no, ang ating barangay ay present sa isinagawang barangay budget preparation workshop, no, na hosted by the Pasig City Government. At syempre, no, umattend dito si Kagawad Rachel Rustia, kasama rin natin ang ating treasurer, si Lynn Soropia, ang ating bookkeeper, no, na si Lisa, at syempre si Carmel, no, ay kasama din natin sa mga staff natin sa Treasury and Finance. No. So again, no, very relevant naman itong ating naging workshop na ito. Dahil recently, no, nagkaroon din tayo ng exit conference with the Commission on Audit na kung saan ay tinalakay din ang iba't ibang mga areas of improvement ng ating barangay pagdating sa financial management. So again, nagpapasalamat ako, no, sa ating Pasig LGU, no, at lahat ng mga tanggapan ng Pasig City na related sa pag-prepare ng budget. Of course, ang aming pagpapasalamat sa COA, sa Commission on Audit, at especially, no, sa DILG. No, maraming salamat din sa inyong suporta. At makakaasa po kayo, no, na ang Barangay San Antonio, of course, will do our best, no, para maging 100% compliant, no, pagdating sa mga budget and financial aspects ng ating governance. Siyempre, ang ating barangay ay naging venue host din, no, sa isang event na headed by the Pasig City Health Department. No? At ito po ay ang naging AIDS Candlelight Memorial na isinagawa po dito sa ating barangay covered court. No? So again, no, ang AIDS Candlelight Memorial, ang layunin po nito ay alalahanin, no, or bigyan ng pag-alala ang mga namatay o namayapa sa sakit na AIDS. At syempre, itaas pa ang antas ng awareness, no, ng ating mga kababayan, mga kabarangay natin pagdating sa sakit na AIDS o ng HIV positive na sakit. So again, no, naging very solemn, no, ang ating naging Candlelight Memorial dito sa ating barangay. Of course, nagbahagi ng iba't ibang mga impormasyon, no, ang ating Pasig City Health Department, no, ilang mga datos para mas lalo pa tayong maging aware, mas lalo pa tayong magsumikap, no, na magtulong-tulong para puksain ang sakit na AIDS sa ating bansa. So again, ako yung nagpapasalamat sa ating doktor natin to dito sa health center dati, si Doc Stewart, no? Doc Stewart, maraming salamat sa iyong pagpasyal sa muli sa Barangay San Antonio at syempre sa lahat ng kinatawan ng Pasig City Health Department. Maraming salamat po sa inyo.
And of course, always kayong welcome dito sa Barangay San Antonio. At kami naman po ay laging handa rin po na umagapay sa inyong mga initiatives, lalong-lalo na pagdating po sa kalusugan. Siyempre, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang iba't iba nating mga programa, no, para po sa ating komunidad. No? Nandyan ang ating continuous na skills training, no, para mapalawig pa ang ating mga programang pangkabuhayan. So recently, no, meron tayo na naman mga bagong batch ng NC2 graduates, no, pagdating sa bread and pastry making, na kung saan ay collaborator natin ang AICA or ang Academy for International Culinary Arts na isang TESDA Certified Training Center. At syempre, layunin pa rin natin, no, na ibaba ang iba't ibang programa pagdating sa skills training, no, nang sa ganon ay mas lalo pa nating mapalawig ang mga oportunidad pagdating sa livelihood. So again, ako ay nagpapasalamat sa ating Committee Co-Chair on Livelihood and Employment, Kagawad Ping Aguilar. At syempre, abangan nyo pa ho ang mga iba pa nating mga programa. No? Meron pa tayong ilang mga skills training na inaayos, no, with other collaborators. At gayon din, syempre, yung mga ibang programa rin na hatid ng ating pamahalaang lungsod ng Pasig. Siyempre, naging successful din po ang ating monthly Basura to Ayuda program. No? Awan ng Diyos ay hindi tayo inulan nun. No? Although naging rainy ang weekend, pero at least during our Basura to Ayuda, no, nag-cooperate naman po ang panahon. At higit kumulang 1,200 kilos, no, of assorted recyclable wastes ang ating nalikom nung araw po na iyon. At syempre, top-notcher pa rin ang karton, no? Halos mahigit 900 kilos ang ating nakolekta. So again, no, ang ilan sa mga nakolekta nating mga recyclable waste ay mapupunta naman, no, ifo-forward natin sa ating mga partner collaborators, yung mga upcyclers na mga kapartner po natin. And syempre, no, a big chunk will go to the yard sale, no, yard sale activity na citywide naman na parang Basura to Ayuda or citywide na solid waste management program na supported rin ng ating lokal na pamahalaan ng Pasig. So kami natutuwa, no, nakita nga namin bagamat marami pa ring residente na nagjo-join, no, sa ating Basura to Ayuda, pero nakita rin natin na unti-unti na rin dumadami yung bahagi ng ating business community, no, at nagiging bahagi ito ng kanilang mga CSR activities ng kanilang kumpanya. So again, patuloy kaming naghihikayat, no? Hindi lamang ito limitado sa ating mga residente, hindi rin lang ito limitado sa mga naninirahan sa Barangay San Antonio, kundi pati ang business community at kung sino man, no, ang makahagip naman ng aming mga anunsyo na gusto mag-participate dito. Welcome po kayong lahat na makiisa sa ating Basura to Ayuda. So again, maraming salamat sa ating Committee on Clean and Green, of course, headed by Kagawad Justin Galang, at gayon din sa lahat po ng mga empleyado po ng ating barangay na nagtutulong-tulong para maisagawa po natin ang ating monthly Basura to Ayuda. And no, naging very successful din ang ating BSA Pray and Play Monthly Youth Camp for the month of May. No, at naging masaya, no, at makabuluhan, no. Magaling talaga yung ating facilitator, no, nitong buwan na ito na si Miss Lalay. At syempre nagpapasalamat ako sa ating mga attendees. Nandun din ang ating mga barangay scholars na nakiisa din, no. Bagamat hindi lahat nakaka-attend, alam ko may mga pasok din ng ilan, no, pag Sabado. Pero hopefully, no, there will come a time na marami na rin from our scholars, no, ang maka-attend sa ating BSA Pray and Play. So nagkaroon ng mga self-mastery talks, no, meron ding mga pagpapahalaga sa reflection at pagdarasal. Nagkaroon din ng film viewing, no, and syempre yung pinakagusto ng mga bata, nakikita ko yung kanilang parang mga team building games, no, and activities. So again, nagpapasalamat ako sa lahat ng umattend, no, at nakakatuwa, no, na nasusustain natin itong programa nating ito na nilunsad pa natin nung Pebrero pa lamang. And of course, maraming salamat sa ating mga barangay employees muli na tumutulong, no, para maisagawa natin itong ating monthly youth camp. And of course, sa ating BADAC co-chair
Kagawad Cynthia, Milo, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, ang Barangay San Antonio, hindi rin magpapahuli sa collaborations with the religious sector. Alam naman po natin na ang religious sector ay malaki rin po ang involvement dito po sa ating barangay, dito po sa ating komunidad. Kaya't labis na lamang din ang ating pagbibigay din ng suporta sa kanilang mga ganap. So syempre, unang-una ang aming pagpapasalamat sa ating parokya, ang Holy Family Parish Church, sa pagbibigay ng pagkakataon sa Barangay San Antonio na maging bahagi ng ating Flores de Maria Coronation Rites. So ang inyong lingkod ay naimbitahan para maging offerer ng scepter ng Birheng Maria. At syempre nakasama rin natin si Caprici Pua ng Barangay Orambo, nakasama din sa parokya ng Holy Family Parish. At syempre, yung mga sumama din during the coronation rites, yung mga active community members ng Holy Family Parish. So again, isang malaking karangalan po na makasama, maging bahagi ng inyong selebrasyon, bagamat inulan tayo nun, pero at least marami rin pong umattend at nakiisa sa ating Flores de Maria Coronation Rite. So maraming salamat sa ating napakasipag na parish priest, si Father Joseph, at gayon din sa pamunuan po ng Holy Family Parish, and also to all the very active community members of the Holy Family Parish. And of course, last but not the least, ang aming pagbati sa BICF or ang Bagong Ilog Christian Fellowship sa inyong pagdiriwang ng inyong 45th anniversary. Imagine, talagang 45 years na po ang Bagong Ilog Christian Fellowship, at ang kanilang celebration ay may temang regenerate. Ika nga, sabi nga nila, yung kanilang pagsisilbi o paglilingkod sa kanilang komunidad ay nais pa nilang palakasin. Ika nga, magkaroon ng rebirth para mas marami pa silang matulungan na hindi maging limitado sa kanilang barangay lamang o sa community lamang nila, kundi yung makatulong pa sila sa mas maraming tao. So again, alam naman po natin ang BICF ay katuwang po natin sa iba't ibang mga activities natin dito sa barangay. Mula sa ating drug reformation program, sa ating spiritual formation para sa ating mga barangay employees, sa ating pray and play, kasama rin natin ng BICF sa ating naging inaugural na sessions ng ating monthly youth camp, at syempre nung ating team building din ng ating mga mahal na empleyado, ay nakasama din natin ang BICF. So again, maraming salamat po sa inyong dedikasyon, para mas lalo pang paigtiin, palakasin ang pananampalataya natin, at asahan niyo po ang aming patuloy na suporta sa inyong mga endeavors. At syempre, we wish you of course all the blessings, and of course many more anniversaries in the years to come. So again, aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan po sa ating barangay. Of course, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, na recently nabigay na natin ang kanilang mid-year bonus. So sana maging mas inspired pa tayo na makapaglingkod ng maayos para sa ating barangay. Of course, sa ating barangay council, the SK Council, our social media team, of course, sa ating mga benefactors, collaborators, mga donors po natin, maraming salamat. At syempre, sa ating mga mahal na kabarangay, mga netizens natin, mga constituents po natin, maraming salamat for the trust and confidence. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayong magdasal. Again, ang strength, patatagan natin ang ating pananampalataya.
So sa atin po lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.